Isang mapagpalang araw sa inyong lahat, mga kasama sa ating gintong edad. Kumusta po ang inyong pagising kaninang umaga? Nais kong balikan natin ang eksaktong sandali nang imulat nyo ang inyong mga mata at sinubukan nyong bumangon sa kama. Naging madali ba ang pagtayo o kinailangan nyo pang humawak sa pader o sa gilid ng kama para lang makabuwelo? Kapag itinapak nyo na ang inyong mga paa sa sahig at sinubukang iunat ang inyong mga binti, ano ang naramdaman nyo? May narinig ba kayong tunog? Yung parang krok o lagutok sa inyong tuhod? O kaya naman ay parang may buhangin na nagkikiskisan sa loob ng inyong mga buto? Kung nararanasan nyo ito, gusto kong malaman nyo na hindi kayo nag-iisa. Ito ang isa sa pinakamadalas na daing ng mga nagkakaedad. Pero may mahalagang tanong tayo. Normal lang ba ito dahil matanda na tayo? O ito ba ay senyales na nauubos na ang langis ng inyong katawan? Sa bidyong ito, pag-uusapan natin ang isang solusyon na hindi nangangailangan ng operasyon, hindi nangangailangan ng mamahaling injection, at higit sa lahat, makikita lang sa inyong kusina o sa pinakamalapit na palengke. Tatalakayin natin ang 5 pagkain na sadyang dinisenyo ng kalikasan para ibalik ang dulas at sigla ng inyong mga tuhod. Pero bago tayo dumako sa mga pagkaing iyon, kailangan muna nating intindihin kung ano ba talaga ang nangyayari sa loob ng inyong tuhod. Bakit ba ito masakit? Bakit ba ito namamagang parang may sariling buhay? Isipin niyo po ang inyong tuhod bilang isang bisagra o hinge ng pinto. Di ba kapag bago ang pinto, ang dulas nitong buksan sara? Walang tunog. Pero sa paglipas ng panahon, dahil sa init, ulan at kalawang, natutuyo ang langis sa bisagra. Ano ang nangyayari? Nagiging maingay. Tumutunog ng iiik sa tuwing gagalawin. At higit sa lahat, nagiging matigas at mahirap igalaw. Ganyan na ganyan po ang nangyayari sa ating mga tuhod. Sa pagitan ng ating hita at binti, meron tayong natural na langis na tinatawag na synovial fluid. Ito ang nagpapadulas para hindi makiskisan ang ating mga buto. Ito rin ang inagsisilbing shock absorber o tagasalo ng bigat kapag tayo ay naglalakad o tumatakbo. Ngayon, habang tayo ay nagkakaedad, 2 bagay ang nangyayari. Una, ang produksyon ng katawan natin sa langis na ito ay bumabagal. Nauubos ito. Pangalawa, ang kalyo o cartilage na nagsisilbing una ng buto ay numinipis na parang gulong ng sasakyan na pudpod na. Kapag nawala ang langis at napudpod ang unan, ano ang matitira? Buto laban sa buto. Diyan nyo nararamdaman ang matinding kirot. Diyan nanggagaling ang init at pamamaga. Ang tawag ng mga doktor dito ay osteoarthritis. Pero sa simpleng salita, ito ay ang pagkatuyo ng inyong makina. Marami sa atin, kapag sumakit ang tuhod, ang agad na ginagawa ay iinom ng pain reliever. Bibili sa botika ng gamot para mawala ang sakit. Opo, mawawala ang sakit ng ilang oras. Pero tanungin ko kayo, naibalik ba ng gamot na yun ang nawalang langis? Hindi. Ang pain reliever ay parang pagtatakip lang sa bibig ng umiiyak na bata pero hindi nito sinasagot kung bakit siya umiiyak. Bukod pa diyan, alam naman natin na ang sobrang pag-inom ng gamot ay delikado sa ating atay at bato, lalo na sa ating edad. Ayaw nating maayos nga ang tuhod, pero masisira naman ang kidney. Kaya ang layunin natin sa video series na ito ay ibang approach. Ang tawag dito ay food as medicine. Gagamitin natin ang pagkain para utusan ang katawan na gumawa ulit ng synovial fluid. Gagamitin natin ang mga natural na sangkap para pakapalin ulit ang cartilage or litid. Posible ba ito? Opo, posible.
Ang katawan ng tao ay kamangha-mangha hanggat nabibigyan ito ng tamang nutrisyon. Kaya nitong ayusin ang sarili. Ang problema, baka mali ang ating kinakain. Baka sa halip na pampadulas ay mga pagkaing pampatuyo at pampamaga ang ating naipapasok sa katawan. Sa susunod na 4 na bahagi ng bidyong ito, isa-isahin natin ang 5 himalang pagkain. Hindi ito magic. Ito ay siyensya. May mga pagkain na mayaman sa hyaluronic acid. Ito yung sangkap na nagpapadulas. Mayaman sa collagen. Ito yung sangkap na nagpapatibay. At mayaman sa anti-inflammatory. Ito yung pumapatay sa sakit. Ang una natin tatalakayin sa susunod na bahagi ay isang gulay na mura. Laging nakikita sa palengke. Pero madalas na inaayawan ng marami dahil sa kanyang kakaibang tekstura. Sinasabi ko sa inyo, kung alam nyo lang ang nagagawa ng gulay na ito sa inyong tuhod, araw-araw nyo na itong kakainin. Clue, ito ay berde, mahaba, at kapag hiniwa mo ay may lumalabas na likido na kamukhang-kamukha ng synovial fluid ng tuhod natin. Handa na ba kayong malaman kung ano ito? Handa na ba kayong itapon ang tungkod at maglakad ng walang aray? Huwag kayong aalis dahil sa susunod na bahagi ipapakilala ko sa inyo ang reyna ng pampadulas. Alam ko, marami sa inyo ang nakahula na kung ano ang tinutukoy ko. At alam ko rin na marami sa inyo ang napangiwi o napailing. Ang tinutukoy ko ay walang iba kundi ang okra. Opo, okra. Alam ko ang sasabihin nyo, naku, ayoko niyan, madulas, malaway, parang sipon kapag kinakain. Naiintindihan ko po kayo. Sa totoo lang, iyan din ang dahilan kung bakit ayaw itong kainin ng mga apo nyo. Pero mga kagintong edad, pakinggan nyo ito. Ang dulas na inaayawan nyo, iyan mismo ang ginto, iyan mismo ang kailangan ng inyong tuhod. Ang tawag sa malapot na likido sa loob ng okra ay mucilage. Sa siyensya, ang mucilage ay isang uri ng fiber na kayang mag-imbak ng tubig at maging gel-like substance. Ngayon, isipin niyo ulit ang inyong tuhod. Di ba sabi natin kanina, kaya ito sumasakit ay dahil tuyo na at wala ng synovial fluid? Ang mucilage ng okra ay kamukhang-kamukha at halos kasing lapot ng ating synovial fluid. Kapag kumakain kayo nito, tinutulungan nyo ang inyong katawan na mag-hydrate at ibalik ang lubrikasyon o dulas sa inyong mga kasukasuan. Isipin nyo na ang okra ay ang natural WD-40 ng inyong katawan. Pinapadulas nito ang bawat galaw para mawala ang lagutok. Hindi lang iyan. Ang okra ay punong-puno ng vitamin K. Alam niyo ba kung para saan ito? Ito ay para sa pagpapatibay ng buto. Marami sa atin ang umiinom ng calcium. Pero kung kulang kayo sa vitamin K, hindi didikit ang calcium sa buto. Parang nagsemento kayo ng pader, pero walang bakal. Madali pa rin gumuho. Ang okra ang nagbibigay ng tibay na yon. Mayaman din ito sa vitamin C. Akala natin sa orange o kalamansi lang nakukuha ang vitamin C, pero meron din sa okra. At bakit importante ito? Dahil ang vitamin C ay kailangan para makagawa ang katawan ng collagen. Ang collagen ang nag-hold together sa ating mga joints. Kaya ang tanong ngayon, paano ba dapat kainin ang okra para makuha ang bisa nito? Huwag na huwag nyo itong piprituhin hanggang sa matuyot at maging crispy. Kapag pinatuyo nyo ang okra, tinanggal nyo na rin ang mucilage na kailangan natin. Wala na, sayang lang. Ang pinakamaganda ay steam or pasuawin lang ng ilang minuto hanggang sa lumambot, pero crunchy pa rin ng konti. Pwede rin isama sa sinigang o laswa. At para sa mga talagang seryoso sa kanilang tuhod, pero ayaw ng lasa ng gulay, subukan nyo ang okra water. Simple lang ito.
Hiwain ang 3 pirasong okra sa gabi. Ibabad sa isang basong tubig at takpan. Iwanan ito magdamag. Pagising niyo sa umaga, inumin ang tubig. Yung dulas ng okra, nasa tubig na. Diretso na yun sa sistema niyo. Mainam din ito sa mga may diabetes dahil nakakapagbaba ito ng sugar. Bukod sa okra, may isa pang halaman na kapareho ang epekto. Ito ay ang aloe vera o lidibaya. Kung may tanim kayo sa paso, pwede niyong balatan at kainin ang gel sa loob o ihalo sa juice. Pareho sila ng okra na mayaman sa mucilage na pampadulas. Kaya simula bukas kapag namalengke kayo, huwag nang isnabin ang okra. Tandaan kung ano ang madulas sa bibig ay siya ring madulas sa tuhod. Tiisin ang laway para mawala ang aray. Pero teka, sapat na ba ang dulas lang? Paano kung ang problema ay numipis na talaga ang cushion or litid? Kailangan natin ng materyales para tapalan ang mga gasgas sa buto. Sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin ang pagkain na mayaman sa collagen. Ito yung madalas nating itapon o ipakain sa aso pero hindi nyo alam. Ito pala ang sikreto ng mga kutis bata at tuhod bata. At ang presyo, barya lang. Abangan sa part 3, ang collagen ng masa. Ngayon, dumako naman tayo sa ating ikatlong himalang pagkain. Ito ang sinasabi ko kanina na paborito ng marami bilang pulutan o sahog sa pansit. Pero hindi alam ng karamihan na ito pala ay isang napakalakas na gamot. Madalas po tayong makarinig o makakita ng mga komersyal sa TV at radyo tungkol sa mga collagen supplements. Ang gaganda ng mga artista, ang kikinis ng balat at ang bibilis tumakbo. Sinasabi nila na kailangan nyo ng collagen para bumata at tumibay ang tuhod. Kapag pumunta kayo sa botika para magtanong ng presyo, halos mahulog kayo sa upuan. Napakamahal. Isang bote, 1,000 na ang halaga. Mga lolo at lola, bakit kayo bibili ng ginto ang presyo kung mayroon naman sa palengke na barya lang ang halaga? Ang tinutukoy ko ay ang paa ng manok o kilala nating lahat sa tawag na Adidas. Huwag po kayong mandiri. Huwag niyong isipin na pagkain lang yan ng mahirap. Sa totoo lang, sa ibang bansa tulad ng China at Korea, kinakain ito ng mga mayayaman para mapanatili ang kanilang kabataan. Ano ba ang meron sa paa ng manok? Tignan niyo ito ng mabuti. Puro ito balat, litid, tendons at buto. Wala itong laman. Ang mga litid na iyan ay gawa sa purong collagen, chondroitin at glucosamine. Pamilyar ba ang mga pangalan? Opo. Yan din mismo ang nakasulat sa mga mamahaling gamot sa Rayuma na nire-reseta sa inyo. Paano natin malalaman na epektibo ito? Bibigyan ko kayo ng isang visual na halimbawa. Kapag nagluto kayo ng tinola o nilagang paa ng manok at pinalamig nyo ang sabaw o inilagay sa ref, ano ang nangyayari mo sa sabaw? Di ba lumalapot ito at nagiging parang gulaman o jelly? Umuugoy-ugoy pa kapag ginalaw nyo. Yung jelly na yan, mga lolo at lola, yan mismo ang collagen na lumabas mula sa buto at litid. Yan ang liquid gold para sa inyong tuhod. Kapag ininom nyo ang sabaw na yan, lalo na kung mainit, inaabsorb ng katawan ng collagen at dinadala ito sa inyong mga kasukasuan. Isipin nyo ang inyong tuhod na parang gulong ng sasakyan na pudpod na. Ang collagen at chondroitin mula sa paa ng manok ang nagsisilbing vulcanize o pantapal. Tinatapalan nito ang mga bitak-bitak at gasgas sa inyong cartilage para kumapal ulit ito. Kapag makapal ang cartilage, hindi magkikiskisan ang buto at mawawala ang sakit. Bukod sa paa ng manok, nariyan din ang paborito ng mga taga Batangas at Cavite, ang bulalo o beef bone broth. Ang sabaw na pinakuluan ng mahabang oras mula sa buto ng baka ay punong-puno rin ng minerals, calcium at magnesium. Pero
At ito ay isang malaking pero. May babala po ako. Ang bulalo ay masarap pero ito ay cholesterol bomb din. Ang taba o sebo na lumulutang sa ibabaw ng sabaw, iyan po ay hindi gamot, iyan ay pampabara ng puso. Kaya ganito ang teknik. Pagkatapos pakuluan ang buto ng baka, palamigin muna ang sabaw. Kapag lumutang na at namuo ang sebo sa ibabaw, tanggalin nyo lahat ng taba. Itapon ang sebo. Ang ititira nyo lang ay yung malinaw na sabaw na nagiging jelly. Iyon ang inumin nyo. Iyon ang safe at iyon ang gamot. At alam nyo ba ang bonus? Dahil puno ito ng collagen, hindi lang tuhod ang makikinabang. Mapapansin nyo na pagkatapos ng ilang linggong pagsabaw ng paa ng manok o buto, nagiging mas elastic o makinis ang inyong balat. Mababawasan ang kulubot sa mukha. Kaya hindi lang kayo mawawalan ng rayuma, magmumukha pa kayong bata. Hitting two birds with one stone, di ba? Kaya sa susunod na magluto kayo, huwag itapon ang buto. Pakuluan ito ng matagal, slow cook, lagyan ng konting suka o kalamansi para lalong lumbas ang minerals at inumin ang sabaw araw-araw. Ngayon, meron na tayong pampadulas, okra, at meron na tayong pampatibay/pantapal, collagen. Pero paano kung masakit pa rin? Paano kung namamagana at mapulya ang tuhod dahil sa tagal ng sakit? Ibig sabihin, may apoy o inflammation sa loob. Kailangan natin ng bumbero. Sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin ang dalawang pagkain na natural na painkiller. Tatalunin nito ang bisa ng ibuprofen at mefenamic acid nang walang side effect sa kidney. Ito ang mga pamatay sunog ng katawan. Napag-usapan natin kung paano ibalik ang dulas gamit ang okra at paano tapalan ang pudpod na buto gamit ang paa ng manok. Pero may isang malaking problema pa tayong dapat solusyonan. Paano kung ngayon mismo ay kumikirot ang inyong tuhod? Paano kung ito ay namumula, mainit kapag hinawakan at parang may pumipintig sa loob? Mga lolo at lola, ang tawag dyan ay inflammation o pamamaga. Isipin nyo na may maliit na apoy sa loob ng inyong tuhod. Habang may apoy, kahit anong dami ng pampadulas ang inumin nyo, masakit pa rin. Kaya bago tayo mag-repair, kailangan muna nating patayin ang sunog. Kailangan natin ng mga bumbero. Ang karaniwang ginagawa natin ay umiinom agad ng painkillers, mga gamot gaya ng ibuprofen, mefenamic acid o celecoxib. Opo, tanggal ang sakit. Pero alam nyo ba na ang madalas na pag-inom nito ay unti-unting sumisira sa inyong sikmura, ulcer, at higit sa lahat sa inyong kidney? Ayaw naman nating gumaling ang tuhod, pero magdadialysis naman tayo. Kaya narito ang dalawang pagkain na natural na painkillers na walang side effect. Ang una ay ang mga matatabang isda, fatty fish. Kapag sinabing fatty fish, ang naiisip agad natin ay salmon o tuna na napakamahal. Hindi po kailangan gumastos ng malaki. Alam nyo ba na ang ating mga lokal na isda gaya ng tamban, tunsoy, tawilis, at tiyan ng bangus ay siksik at liglig sa omega-3 fatty acids. Ang omega-3 ay isang natural anti-inflammatory. Pumapasok ito sa inyong dugo at pinapakalma nito ang mga chemicals na nagdudulot ng pamamaga. Para itong bumbero na nagbubuhos ng malamig na tubig sa nag-aapoy niyong tuhod. Kaya sa susunod, imbes na puro prito o lechon kawali, mag-ihaw o magpaksiw na lang ng tamban o bangus. Mura na, gamot pa. Ang ikalawa at ang pinakamakapangyarihan sa lahat ay ang luyang dilaw o turmeric. Huwag itong ipagkamali sa ordinaryong luya, ginger. Ang luyang dilaw ay yung kulay orange sa loob na madalas ginagamit sa curry o arroz caldo. Ang sikreto nito ay ang sangkap na tinatawag na curcumin. Ayon sa maraming medical studies,
Ang bisa ng curcumin sa pagtanggal ng sakit ng rayuma ay kayang tapatan ang bisa ng mga gamot na nabibili sa botika. Pero wala itong dalang panganib sa bato. Paano ito gamitin? Pwede kayong gumawa ng golden milk. Magpainit ng gatas, almond milk o carabao milk. Lagyan ng isang kutsaritang luyang dilaw powder at lagyan ng konting honey. Pero ito ang sikreto na hindi alam ng marami. Para gumana ang luyang dilaw, kailangan nyo itong lagyan ng konting paminta, black pepper. Ang paminta ay may piperine na tumutulong para maabsorb ng katawan ng curcumin ng hanggang 2,000 beses na mas mabilis. Kung walang paminta, ilalabas lang ng katawan nyo ang luyang dilaw. Sayang lang, kaya tandaan ang formula. Luyang dilaw plus paminta ay katumbas ng walang aray. Pwede rin nyo itong ilagay sa sinaing na kanin para maging yellow rice or ihalo sa tinola. Masarap na, tanggal pa ang kirot. Ngayon, kumpleto na ang ating armas. May okra tayo para sa dulas. May paan ng manok tayo para sa tibay. At may isda at luyang dilaw tayo para sa sakit. Pero teka, bago kayo lumusob sa kusina at kainin ang lahat ng ito, may huli akong babala. Hindi lahat ng masustansya ay pwede sa lahat. May isang kondisyon na kapag kumain kayo ng maling healthy food, lalo lang sa sakit ang tuhod nyo, ito ang tinatawag na gout o mataas na uric acid. Sa huling bahagi ng ating video, ituturo ko ang tamang balanse. Alin sa mga nabanggit ko ang bawal sa may gout? At ano ang simpleng exercise na pwede niyong gawin habang nakaupo para lalong bumilis ang paggaling? Narito na tayo sa huling bahagi ng ating oplan sagip tuhod. Sa puntong ito, alam nyo na ang sikreto, okra para sa dulas, paa ng manok para sa tibay, at luyang dilaw para sa kirot. Pero, mga lolo at lola, bilang inyong tapat na gabay, hindi ko kayo pwedeng iwanan nang hindi sinasabi ang isang mahalagang babala. Ang gamot sa isa ay pwedeng laso naman sa iba. Ang tinutukoy ko ay ang gout o ang mataas na uric acid. Alam nyo ba na ang paa ng manok, adidas, munggo at ilang uri ng isda tulad ng sardinas at dilis ay mataas sa purins? Kapag mataas ang uric acid nyo at naparami kayo ng kain ng adidas dahil gusto nyong tumibay ang tuhod, baka tuhod nyo nga ang tumibay, pero ang daliri naman ng paa nyo ang mamamaga sa sakit ng gout. Kaya ano ang solusyon? Ang susi ay balance. Kung kayo ay may gout, hinay-hinay lang sa paa ng manok at lamang loob. Limitahan sa 1 o 2 beses sa isang linggo. Sa halip, damihan nyo ang pagkain ng okra, aloe vera at luyang dilaw. Ligtas po ang mga ito kahit sa may gout. At ang pinaka-importante, uminom ng maraming tubig. Ang tubig ang tagahugas ng uric acid palabas ng katawan. Kung kulang kayo sa tubig, naiipon ng uric acid at nagiging kristal sa inyong joints. Ngayon, bukod sa pagkain, may isa pang sangkap na libre pero kinatatamaran natin, ang galaw. May kasabihan sa Ingles, motion is lotion. Ang galaw ay pampadulas. Isipin nyo ang bote ng lotion. Kapag matagal na nang nakatayo at hindi ginagalaw, di ba namumuo ang laman sa ilalim? Kailangan mong alugin para kumalat ulit. Ganyan din ang tuhod. Ang synovial fluid o langis ng tuhod ay hindi kusang kakalat kung nakaupo lang kayo maghapon sa harap ng TV. Kailangan nyong gumalaw para maalug ang tuhod at kumalat ang langis. May simple akong exercise para sa inyo. Pwede nyo itong gawin ngayon habang nakaupo at nanonood. Ang tawag dito ay seated leg lifts. Umupo ng tuwid sa silya. Dahan-dahang iunat ang isang binti pahaharap hanggang sa maging diretso ito. Pigilan ito ng 5 segundo, bilang tayo, 1, 2, 3, 4, 5.
dahan-dahang ibaba. Gawin ito ng 10 beses sa kanan at 10 beses sa kaliwa. Napakasimple, di ba? Sa pag-unat nyo ng binti, pinipiga nyo ang sponge ng inyong tuhod para lumabas at kumalat ang langis. Gawin nyo ito tuwing umaga at bago matulog. Mga lolo at lola, naibigay ko na sa inyo ang mga sandata. Nasa kusina nyo ang okra at tuyang dilaw. Nasa palengke ang paa ng manok at isda. At nasa inyo ang kakayahang gumalaw. Ang tanong na lang, gagawin nyo ba? O papanoorin nyo lang ito at kakalimutan bukas? Ang kalusugan ay hindi swerte-swerte lang. Ito ay desisyon. Gusto pa nating makita ang paglaki nating mga apo. Gusto pa nating makapamasyal ng hindi iika-ika. Huwag niyong hayaan na ang simpleng rayuma ang magnakaw ng inyong kaligayahan. Kung handa na kayong baguhin ang inyong diet at subukan ang mga payong ito, gusto kong kunin ang inyong commitment. Mag-iwan ng isang simpleng comment sa ibaba, isang salita lang na magsisilbing pangako nyo sa sarili nyo. I-type ang salitang ginhawa. Uulitin ko, ginhawa. Dahil iyan ang regalo na matatanggap nyo kapag inalagaan nyo ang inyong tuhod. Maraming salamat sa inyong oras at pakikinig. Tandaan, sa gintong edad, bawal ang luma, dapat laging parang bago. Ingatan ang tuhod para malayo ang marating.